sa pinakamalalim at pinakamalayong bahagi ng Pacific Ocean, may isang misteryosong tunog na pumukaw sa mga siyentipiko. Isang tunog na maaring isang babala ng pagkagising ng dambuhalang nilalang na natutulog sa loob ng milyon-milyong taon. Ang lugar na tinatawag na Oceanic Pole of Inaccessibility. Ito ang lugar na pinakamalayo sa anumang lupa o tao sa mundo. At dito, narinig ang isang bagay na hindi dapat nag-e-exist. Noong tag-init ng 1997, ang mga hydrophones ng US Navy ay nakasagap ng isang tunog sa kailaliman ng karagatan. Isang napakalakas na pagsabog ng frequency na tinawag nilang the bloop. Hindi ito tunog ng makina. Hindi ito tunog ng bulkan. Ito ay tunog na parang galing sa isang bagay na humihinga. Ang blue whale ang pinakamalaking hayop na kilala natin. Pero ang the bloop, narinig ito sa layong 5,000 kilometro. Para magawa ng isang hayop ang ganong kalakas na tunog, kailangang ang laki nito ay mahigit 1,000 talampakan. Mas malaki pa sa isang aircraft carrier, isang dambuhalang nilalang na kayang lamunin ang isang buong barko nang hindi man lang mahihirapan. Dito nagiging katatakutan ng lahat. Ang source ng tunog ay nanggaling malapit sa coordinates na isinulat ng author na si H.P. Lovecraft noong 1928. Ang lugar sa karagatan kung saan nakabaon ang kakaiba at higanting lungsod ng Erilye, ang bilangguan ng dambuhalang Diyos na si Cthulhu. Sinasabing ang paggising ni Cthulhu ay nangangahulugan ng katapusan ng sibilisasyon ng tao. Hindi niya tayo kailangang atakihin ng sadya. Sapat na ang kanyang presensya at kapangyarihan para mabaliw ang buong sangkatauhan at magkagulo ang mundo. Ayon sa teoryang Great Old Ones, si Cthulhu ay hindi isang demonyo sa relihiyosong aspeto, kundi isang cosmic entity o dayuhan mula sa ibang dimensyon o planeta na dumating sa mundo bago pa man magkaroon ng tao. Sinasabing sila ang orihinal na nagmamay-ari ng mundo. Tayong mga tao ay parang mga langgam lang sa kanila, hindi nila tayo kaaway, sadyang napakaliit lang natin para mapansin nila. Si Cthulhu ay nakalock sa isang biological at spiritual lock habang ito ay tulog. Ang kanyang panaginip ay tumatagos sa ating kolektibong isipan, ang mga glitch sa ating utak, o ang tinatawag na intrusive thoughts ay maaaring mga signals na nanggagaling sa ilalim ng dagat. Sinasabing mabubuksan lang ang pinto ng relye kapag ang posisyon ng mga bituin at planeta ay bumalik sa ayos nito milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Sinasabi ng ilan na ang pagbabago ng klima o climate change at pagtunaw ng yelo sa Antarctica ay ang unti-unting pagkasira ng selyo ng kanyang bilangguan. Sabi ng mga scientist, tunog lang daw ito ng yelong bumitak sa Antarctica. Pero marami ang hindi naniniwala. Para sa mga naniniwala sa mitolohiya ni Cthulhu, ang mga gobyerno sa buong mundo tulad ng NASA at NOAA ay alam na may dambuhala sa ilalim ng dagat. Ang mga unidentified submerged objects at ang tunog ng the bloop ay ebidensya na itinatago nila sa publiko para maiwasan ang malawakang panic o mass insanity. Sabi ng science, yelo lang ang the bloop at walang patunay na may umiiral na halimaw sa karagatan. Pero sa mga naniniwala kay Cthulhu, ito na ang hudyat na malapit na siyang magising. Ika nga, mas marami pa ang alam ng tao sa buwan kaysa ilalim ng ating karagatan na 95% ay hindi pa natin nadidiskubre. Kaya, hindi masasabi na walang natutulog na higante sa kailaliman ng ating karagatan. Isang dambuhalang nilalang ang nakuhanan umano ng larawan sa kalagitnaan ng karagatan ng Antarctica. Sa ilalim ng Treaty of 1959, ang Antarctica ay idineklara bilang isang lupain ng kapayapaan at siyensya. Ngunit sa likod ng mga dokumentong ito, may isang katotohanang pilit ibinabaon sa ilalim ng 3 kilometrong kapal ng yelo. Ano nga ba ang tinatago sa likod ng mga nagyeyelong pader na ito? At bakit mahigpit ang pagbabawal na tuklasin ito ng ordinaryong tao? Ang larawan na nakuhanan ay tinatawag na ningin na salitang Hapon para sa tao. Nagsimula ang kwento noong mga taong 2002 hanggang 2007 tungkol sa karanasan ng mga tripulante ng isang whale research ship na pinunduhan ng gobyerno ng Japan sa Antarctica upang manghuli ng balyena.
Gumamit ang Japan ng butas sa batas, Article 80 ng Whaling Convention, na nagpapahintulot sa pagpatay ng balyena para sa siyensya upang pag-aralan. Ayon sa kwento, habang naglalayag ang barko sa gabi, may nakita ang mga crew na isang malaking puting bagay sa malayo. Noong una, akala nila ay isang submarino. Pero nang lapitan nila ito at silaban ng spotlight, nagulat sila dahil ang submarino ay may balat, humihinga at gumagalaw. Ito ay isang buhay na nilalang na bigla na lang lumubog sa madilim na karagatan. Ang ningen ay inilalarawan bilang isang higanting nilalang na ang haba nito ay nasa 20 hanggang 30 meters, kasing laki ng isang blue whale. Puti ang buong katawan at makinis ang balat. May mukha itong parang tao, may mata at bibig at sinasabing may buntot. Sinasabing may mga high-resolution photos at sonar data silang nakalap. Ngunit ayon sa mga conspiracy theorists, ipinag-utos daw ng gobyerno na manahimik ang mga researcher. Ang mga larawan ay ginawang classified o top secret para hindi magdulot ng panic o para hindi maantala ang operasyon ng Japan sa Antarctica. Hindi lang ito nangyari sa isang pagkakataon. May mga lumabas pa na ibang larawan na may nakakita na may mahabang braso, binti at nakakapaglakad pa umano ito. Sinasabing ang mga larawan na ito ang nating nakikita ay isa lamang edited o gawa-gawa lamang. Kung ilalabas umano ng Japan na may higanting humanoid na naninirahan sa timog, magdudulot ito ng takot sa buong mundo at posibleng magkaroon ng gulo sa mga teritoryo sa Antarctica. Bagamat marami ang nagsasabing ito ay mga malalaking tipak lang ng yelo o icebergs. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga sightings na ito ay posibleng mga albino whales, malalaking stingray, o mga kakaibang optical illusion na dulot ng yelo at liwanag sa Antarctica. Sa ngayon, ang ningen ay itinuturing na isang cryptid, nilalang na pinaniniwalaang totoo pero walang siyentipikong ebidensya at nananatiling paboritong paksa sa mga horror stories sa internet. Isang lalaki ang umalis sa kanilang nayon, ngunit sa pagbalik nito ay naglaho na ang mga tao at ang kanyang pamilya. Ang misteryo ng Roanoke Colony, na kilala rin bilang The Lost Colony, ay isa sa pinakamatanda at pinakanakakatakot na unsolved mystery sa kasaysayan ng Amerika. Ito ay kwento ng higit 100 tao na tila naglaho na parang bula sa isang isla. Noong 1587, isang grupo ng mga Ingles na manlalakbay, mga lalaki, babae at bata ang dumaong sa Roanoke Island na ngayon ay bahagi ng North Carolina, USA. Ang layunin nila ay magtayo ng permanenteng pamayanan o matirahan sa New World sa pamumuno ni John White. Sa islang ito ipinanganak ang apo ni John White na si Virginia Dare, ang unang batang Ingles na isinilang sa lugar. Hindi naging madali ang buhay sa isla. Kulang sila sa pagkain at hindi naging maganda ang relasyon nila sa ilang lokal na tribo ng mga Native American, ang mga naunang katutubo na naninirahan sa kalapit na isla. Dahil dito napilitan si John White na bumalik sa England noong huling bahagi ng 1587 upang humingi ng tulong at kumuha ng mga supply ng mga pagkain. Nagbilin siya sa mga naiwan, kung aalis kayo sa lugar na ito, iukit ninyo ang pangalan ng inyong pupuntahan sa isang puno o poste. Upang malaman niya kung saan sila hahanapin. Dagdag pa rito, kung sila ay aalis dahil sa panganib, dapat silang mag-ukit ng isang cross. Dahil sa giit ng giyera sa pagitan ng England at Spain, natagalan ng 3 taon bago nakabalik si John White sa isla. Noong August 18, 1590, sa mismong kaarawan ng kanyang apo, nakarating siya sa isla. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nadatnan, ang nayon ay walang tao, walang kahit isang kaluluwa sa buong nayon. Ang mga bahay ay maayos na nakatindig, hindi sinunog o winasak. Ibig sabihin, hindi sila mukhang nilusob ng biglaan. Nakaukit sa isang poste ng bakod ang salitang Croatoan at sa isang puno naman ay ang mga titik na CRO. Ngunit walang nakaukit na krus, kaya inisip ni White na lumipat lang sila ng kusa at hindi sila nasa ilalim ng panganib. Gusto sanang pumunta ni White sa kalapit na mga isla para hanapin sila,
Ngunit dumating ang isang malakas na bagyo dahil sa panganib sa dagat at pagkasira ng kanilang mga kagamitan at pagkamatay ng 7 tripulante. Napilitan ng mga barko na bumalik sa England. Lumipas ang maraming taon dahil sa wala siyang kakayahang magrenta ng malaking mga barko. Hindi na kailanman nakabalik si John White sa Amerika at pumanaw siyang hindi nalalaman ng sinapit ng kanyang mga pamilya. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ito ng mga historian at archaeologists kung ano ang posibleng nangyari sa mahigit 100 na mga tao na naglaho. Sinasabing dahil sa gutom, sumama ang mga Ingles sa tribo o katutubo sa kalapit na isla ngunit wala sila doon. May mga ulat sa pagkalipas ng 100 taon tungkol sa mga Native American na may kulay abong mga mata at marunong magbasa ng aklat ng mga puti na maaring nakapag-asawa ng lahing Ingles at pinaniniwalaan ng mga kamakailang archaeological na nakatuklas ng mga gamit ng Ingles na nagpapahiwatig na lumipat sila ng mas malayo sa loob ng kagubatan at doon namuhay kasama ang ibang tribo at hindi lang nito nahanap. Maaari ring namatay sila sa sakit o nagtangkang bumalik sa England gamit ang maliliit na bangka at nalunod sa dagat. Ang Roanoke ay nananatiling isang simbolo ng kawalan at misteryo. Ito ay madalas gamitin sa mga horror movies at serye dahil sa nakakapangilabot na imahe ng isang buong nayon na naglaho at nag-iwan lamang ng isang salita sa kahoy. At kung nais mo ang ganitong mga kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga at misteryo.